Weighted muscle ups naman mga brother, 13 kilo times 4. Hindi ko na-hit yung dating target ko na 5. 6 sana ang aim ko pero bumaba pa lang isang reps. Naging 4 na lang kaya dinagdagan ko ng pangalawang set. Naka 2 reps naman ako dun. Ayos na rin. Alam ko na kaya bumaba. Nagdagdag ako dito ng 2 mountain climber carabiner clip. Yung pang clip sa kadena. 1/4 ng bigat nun Kaya kahit ganun kagaan lang yung naidagdag ay naka-apekto pa rin sa akin. Hindi muna ako bumitaw, pinilit ko pa ay talagang hindi kaya. Ayan, inabot tuloy ako ng second set dahil hindi pipili yung kakapusin tayo ng reps. Pagka may goal, kailangan ma-hit yung target na yon. Ayan, 2. Kahit chicken muscle up, good yan. At least nagtatry ka, brother. Yun ang mahalaga, nagtatry ka. Okay. Nag-iipon ng lakas para sa third reps. Oops. Ay, 0.5 lang. Ay, hala. Good pa rin yun. Flex muna para makita ang result ng high intensity training. Oh yeah. Who's gonna carry the boats and the logs? It's you, buddy. Stay hard, brother. Pang malakas ang baras, 50 kilo, weighted pull-up times 4 reps. Tapos may static hold sa uli para lalong ma-engage ang ating lats. Ayan. 1. Easy. 2. Bale wala. 3. Ops. 4. Op. Pinilit. Yan. Kaya ako sa'yo ay. Yan. Ba, susubukan pa ang ika-5 reps. Tingnan natin kung kaya nga. Ops. Op. Ay, 0.5 lang. Sa next workout, makaka-5 na yan. Full range of motion ang aking pull-up para sulit ang bawat reps. Tapos nagpahinga ako ng 30 second. Ito ay paghahanda na rin sa 10 second static hold. Kung nababagala ka body sa iyong progress sa pull-up, gawin mo din to static hold. Mag-hold ka dun sa bar hanggat kaya mo. Dito nagkakasubukan ng lakas sa static hold talagang. Kahit nangingilig na yung aking siko, pinapanatili ko pa din ang hold. Kung gusto mo magkamero ng traps, ganito ang gawin mo. Barbell shrugs. 90 kilo times 7 reps ang ginawa ko dito. Tapos ito ay slow deliberate movement. Dinadama bawat reps. Ayan. Nagpo-pose ako sa taas, then dahan-dahan pagbaba. Ang hand placement sa barbell shrugs ay slightly shoulder width apart. Ganon din yung foot placement. Shoulder width apart lang din. Slightly lean forward. Tapos i-shrugs mo yung shoulder mo diagonally. Tapos then pull back, then slowly bring down. Pansinin mo na nagpo-pause ako sa taas sa bawat reps para lalong ma-engage yung ating traps, then dahan-dahan ibaba. Yan, tapos nag-static hold na ako dito para mas lalo pang madama ng traps yung workout. At saka gumamit na din pala ako dito ng wrist strap dahil nagamit ko na yung strength ko dun sa pull up at muscle up. Natural na lakas lang ng traps, wag kang gagamit ng momentum sa barbell shrugs. At saka at the end of every workout, nagpa-practice ako ng posing para makita ko yung dapat kong i-improve sa aking mga pose. Take note na hindi tayo hingal na hingal pag nagpo-posing kasi nagka-cardio tayo. May nakikita kasi ako minsan na nagpo-pose na hingal tapos nakabuka ang bibig din. Hindi naman masama yun, kaya lang dapat mag-work on din siya sa kanyang cardio. Yun ang kadalasang mistake ng mga bodybuilder, hindi sila nag-work sa kanilang cardio. Ayos to, conventional deadlift. Isang set lang ay sapat na. 112 kg ang ginawa ko tapos 7 reps. Ayan. Dapat slow deliberate movement talaga dito. Tapos straight ang back. Gagamitin mo din yung power ng legs mo. Hindi lang basta back. Itong deadlift ay napaka-taxing sa katawan dahil napakadami itong body part na na-workout. Back, calf, legs, traps, shoulder, forearm. Ay halos lahat na nga. Hindi na ako gumamit dito na wrist strap dahil naka-alternating grip yung pagkakahawa ko dito. Mas malakas yun. Pinapalakas natin yung ating natural grip. May binago ako sa aking back workout. May counting adjustment. May binawas ako at may dinagdag. Ang binawas ko dito ay yung chin up. Saka ang dinagdag ko naman ay itong deadlift. May tinatawag din na economy of motion. So kaya ito ang ginawa kong finisher deadlift dahil di ba nag barbell shrugs muna ako, na-engage natin yung ating traps doon, nagkameron ng high intensity contraction. Dito naman mababatak siya sa deadlift. So, good yun. Kung ikaw ay nagsimula na sa fitness body, kailangan isama mo din ang deadlift sa iyong workout program. Abs ang center point ng ating katawan. Sa mga nag-gym, ito ang una natin tinitingnan.
Siguro madami din kayo nakita na malaki ang katawan ngunit walang abs. Pero maaari din namang nakita nyo siya dun sa kasalukuyang bulking face niya. Meron naman mga nag-gym na kontento na sila sa kanilang looks. Nag-gym sila para maging healthy, hindi naman para mag-compete. Pero para sa atin, syempre, kailangan din nating ma-enhance yung definition ng abs natin by working it out regularly. Yung lifestyle natin at yung mga kinakain, yun ang makakatulong para maging visible ang ating abs. Kahit ako, pinag-aralan ko din yung keto, fasting, carnivore, vegan, paleo diet, biohacking, functional medicine, Germanic New Medicine. Yun, pinag-combine ko yung mga nalaman ko dun and may mga contradicting theories sila. So, nasa sayo na yun kung anong paniniwalaan mo dun. Ang mahalaga, mabroaden and deepen mo yung understanding mo dun sa iba't ibang paraan ng diet. Kahit isang libro ka lang sana na mabasa dun sa mga nabanggit ko sa paleo, carnivore, vegan, keto, fasting, biohacking, functional medicine, Germanic New Medicine, ay kahit papaano magiging equipped ka na kung ano ang mga dapat mong kainin. Meron ka lang itong page na to ay hindi lang ako basta buhat ng buhat. Sinishare ko din yung mga nalalaman kong knowledge na nagaling sa iba't ibang doktor. To name a few, Dr. Mark Hyman, Dr. Steven Gundry, Dr. Jason Pong. Ito yung picture ko noong 2022, hindi pa tayo nagsisimula niyan sa high intensity training journey natin. Tapos dito naman, pugi pa tayo maglulukad yan sa bundok. Malaking progress na magagawa mo sa 2 years of being a natural bodybuilder. Kung nalaman ko lang kaagad nung nagsisimula pa lang ako sa aking fitness journey, yung principle ni Mike Mincer na high intensity training, ay di nakasave sana ako ng a lot of time and effort. Mas mabilis sana ang aking result. Pero hindi. Ang ginawa ko, sobrang daming sets, sobrang daming reps, ay hindi ko alam eh. So, mas maigi na yun. Pagkahaba-haba man ng ating experience dito sa gym, natuklasan na natin yung tamang workout program para sa atin. Nagsimula nga pala ako mag-workout mga second year high school dahil kapapanood ko kay Arnold Schwarzenegger, kay Bruce Lee, kay Jackie Chan. Na-inspire din ako sa magandang katawan nila. More than 12 years din ang experience natin sa pag-workout. 3 taon sa high school, 4 na taon sa college. Then nagpatuloy ako pag-workout nung nagtatrabaho na ako. Then naghinto ako ng 1 taon, yun. Nagbalik ako, naalaman ko yung high intensity training, yun. Ito na ang journey natin.